Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan ug sa atong mga nagasubaybay sa nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. So this morning atong paghisgutan padayon ang about sa um, discipleship, which is very common sa uban, and bisan ang word nga disciple is very common for us. It is not new tungod kay it is the word nga gigamit ni Jesus Christ ngadto sa iyahang mga tinun-an or sa iyahang mga follower. So, ang pangutana karon nga buntag una is how can we most intentionally and effectively make disciple? So, unsa man nato kuno nga mahimo tang effective nga disciple maker, kung unsaon man nato makahimo kita og intentional yet effective nga magdidisipulo. So karon nga buntag, there are things nga atong pagalantawon ingon nga makita nato kini sa core element of disciple making. So ang core elements of disciple making, number 1, si Jesus. So dili gud pud no nga maulahi si Jesus. Si Jesus maoy una sa atong core element sa paghimo og disipulo. Jesus is the original disciple maker and centerpiece of discipleship. So original gyud na kang Jesus Christ gyud nato ni gisundog, gina-follow sa mga apostles o ginasunod sa mga kapasturan karong panahon na bisan sa uban nga denomination, and bisan sa ato kung ginahimo sa uban ay isa-ised, kung ginahimo sa uban yung mga pundok, why not kita who hold the doctrine purely with integrity sa mga kinabuhi. So why not nganong dili nato no nganong i-close nato atong hunahuna about ni ini nga matter. So Jesus is the original disciple maker and centerpiece of discipleship. Our goal is to know, treasure, and promote Him. So mo dyan itong tumong i-promote si Jesus Christ, ibayaw ang iyahang pangalan, o mismo tagaan og bili ang iyahang pagkaginoos no kinabuhi. In Colossians chapter 1 verse 28 muna giingon diha. Colossians 1:28 atong basahon sa pulong sa Ginoo. Colossians, in the book of Colossians chapter 1 verse 28. Giingon diha sa pulong sa Ginoo, it is He whom we proclaim as we admonish and wisely teach everyone, so that we may present everyone mature in the Messiah. So we may present everyone mature in the Messiah. So mao na ang ato nga katuyuan nga diin i-promote ang pangalan ni Jesus Christ, og nga diin ang matag usa ma-present nato mature diha kay Jesus Christ. Number 2, intentionality. Ang atong intention. Ang atong intention is to make disciples. Dili lang just to share the word of God, but to bring them, lift them up sa mao nga disciple making nga program, and with utilized strategy and a roadmap for those we are discipling. So maghimo tag mga plano nga diin unsa ang ilahang kapaingnan sa ilahang pagkatumuto. So munay tumong munang intention gyud. Intention na to nga pagpatubuon sila. Intention na to nga diin agakon sila diha sa kinabuhi nga Kristohanon. Not just only Jesus, number 1. Number 2, ang intentionality in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 9. Muna atong bersikulo diha. 1 Timothy 4:8 to 9. Giingon da sa pulong sa Ginoo, physical exercise is of limited value, but godliness is very dear, a pledge of life both there and here. This is a trustworthy saying that deserves complete acceptance.
So physical exercise no is limited value but godliness is very dear. So mo ni siya ang tumong nato nga diin mo tubo sila, nga diin ma-exercise o nga diin matabangan sila, mo grow ang ilahang nga stature sa espirituhanon nga bahin nga dili mahimo nga bata, mo mature sila. Number 3, relationships. So, ang core element di lang si Jesus. Of course, no, si Jesus mo atong core element, number 1. And number 2, intentionality na to. Kinsa ang atong pangdisipulhon. And then number 3, relationships. We will value relationships. Discipleship happens best in the context of genuine life, on-life connection, grounded in Christ-like love. So, ano ni siya ang point? Ang discipleship, na package na diha ang atong relasyon matag usa. Nga ma-feel nila nga dili dai sila layo sa church. Ma-feel nila that they are most valued people. Kung sa gawas, kung sa kalibutan rejected sila, feel sila betrayed, pero diri sa ato sa church diin maoy gina called out once ni Jesus Christ, ma-value nila that they are love. Makita nila that they are important, valued person. So, relationship. Muna mga kaigsuunan, nga importante gyud ang matagaan na to silang panahon. Again, no, balikon na to. Kung dili man ganyan to sila nga ma-disciple, or we cannot use that word disciple, then ma-train na to sila. Kana na lang nga term. Kung again balikon na to, di kita mo embrace niya na, no? Lang nga bahin. Unsa gingon sa John 13:35, 34 and 35. John 13:34 and 35. Giingon diha, I'm giving you a new commandment, to love one another just as I have loved you. You also should love one another. This is how everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, diha ko no, in verse 35, this is how everyone will know that you are my disciples. So, si Jesus Christ naghigugma sa iyang mga followers. Si Jesus Christ naghigugma sa iyang mga giila nga mga importante sa iyang kinabuhi. Then kita po, ato po na himuon. Sa musugot tag sa dili, higugmaon gyud nato sila. Tinuod no. Sakit man gyud higugmaon ang kaaway, pero sa pulog sa Ginoong Dios, nagtudlo na higugmaon nato sila. Unconditionally. Without any condition. Pastor, bisan og gihimuan kog sakit. Oh, tinuod. Tinuod na, bisan pag himuan kog sakit, gidaot ka, giakusar ka, sige lang. Do mo taga man gyud no, kay tao ra man gyud ta, wa di man ta perfecto. Pero sige lang. Higugmaon na sila for the sake ni Christ. For the sake sa kahimayaan sa Ginoo. Muna siya ang point. Ingon sa verse 35, this is how everyone will know that you are my disciples. If we are student, disciple of Jesus Christ sa iyang pulong, then dili na to lisod ni siya nga adapt. Nga higugmaon to sila, tagaan to sila value. And that is relationships. Muna siya ang tumong. Dili sa nato mahuman tanan, daghan pa man eh. But only one thing as I close. Usahay ma-feel within the circle of the church, ma-feel nila nga mas love sila sa uban, muna mo exit sila. Tungod kay mas na-feel nila nga importante sila sa uban nga denomination or sa uban nga grupo, munang mo exit sila. Pero kung nakita nato diha nga diin importante sila sa kinabuhi, gitagaan sila value. Kung wala sila anang Sunday, ato silang ginakumusta. Kung wala sila anak nga fellowship, ato silang gina follow up.
then I don't know kung mo exit pa sila. Kasi kung mo exit man gani, ilahan na gina. Kanang bisang giatiman bitaw, gitabangan pag yun, unya mo exit ra gyapon. So ilahan na gina. Muna sila na may labad, dili na maoy kuan mo na yung mga labad sa simbahan. So hinauta no nga diin na remind nato ni, na remind ta sa pulong sa Ginoo. Mga pupilang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. O daghang salamat ang Ginoong Dios magapanalangin kanato.